one thing we chase but can never hold. Lalo may gusto lang po akong itanong sa inyo. Ano yun ako? Ano pong buhay ng bata ka pa nung andito pa ang mga Amerikano? Sa pagkakaalam ko po lagi lang pong napapahapyawan pero hindi ko po alam yung buong kwento. Anak, mahaba-habang kwento yan. Pero hindi lang ito patungkol sa mga Amerikano, ha? Patungkol na rin sa amin ng mundo. Sige po Lola, pwede niyo po bang maikwento upang malaman ko po? Walang problema. Kung interesado ka naman eh. Noong taong 1898, dumating ang mga Amerikano sa ating bansa. Nagwakas na ang pananakop ng mga Kastila dahil sa masigasig na pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Kasabay rin ito ang pagdating ng mga Amerikano. Ang akala namin ay matutulungan nila kami. Ang akala naming bagong simula ay mitsa pala ng panibagong trahedya. Paano ko ba ito ipapaliwanag? Ang iyong lolo kasi noong aming kabataan ay puno ng pangarap. Nagtiwala siya at nagpadala, ngunit nagkamali kami. Nang sila'y dumating, may bitbit silang mga pangako, mga paaralan, kalsada at proyektong pangkalusugan. Totoong natupad ang ilan sa mga iyon, ngunit may kapalit iyon, anak. Tandang-tanda ko pa ang labanan sa Pasong Tirad, ang pagpapatakas ni General Gregorio del Pilar kay Pangulong Emilio Aguinaldo, na dinaluhan ng mahigit 100 Pilipinong sundalo laban sa mga Amerikano. Siyang ding dahilan ng pagkasawi ng General. Wala silang pakialam sa mga karapatan ng mga Pilipino. Para bang ang tingin nila sa atin ay mga bata na kailangang pagtulungan o turuan. So, ang ibig sabihin po niyan, Lola, tinutulungan nila tayo silang bagay, pero mayroon din silang masamang ginagawa? Oo. Nagdala sila ng bagong pamumuhay. Ang sistema ng edukasyon nila, ang wika nila, pati na rin ang mga ideya nila. Naalala ko nga nung unang natutunan ko ang Ingles sa paaralan. Masaya ako noon. Nagbukas sila ng mga oportunidad sa iba't ibang aspeto. Pero, halo-halo rin ang mga naging epekto nito. Isang halimbawa ay nagtayo sila ng mga ospital. Mas nabigyang pansin ang pangangalaga sa buhay ng mga tao. Nagkaroon kami ng bakuna at mga gamot. Sa tingin ko nga ay naagapan sana ang buhay ng aking mga magulang kung naabutan lang nila ang mga benepisyong pangkalusugang ito. Ngunit sinamantala rin nila ang kahinaan ng ating bansa. Nilapastangan nila ang mga karapatan namin. Lumaban kami para sa kalayaan, tapos sasabihin nila na hindi kami handa. Ang daming nagpakasakit, lalo na't marami sa aming kababayan ang namatay, makalaya lamang sa mga mananakop. Alam kong mahirap, Lola, pero alam ko rin ang sobrang pagmamahal niyong dalawa ni Lolo. Paano kayo nakahanap ng kaligayahan sa gitna ng lahat ng iyon? Hindi man madali at wala namang kasiguraduhan ang kapayapaan. Mayroon kaming pahingang inuuwian. Iyon ang isa't isa, anak. Sa gitna ng kaguluhan, sa kabila ng lahat ng digmaan, ang pag-ibig ang siyang aming kapayapaan. Tungkulin at sakripisyo, hindi mawawalan ng halaga ang kamatayan ng iyong lolo sapagkat namatay itong nagbigay puri sa bayan. Litrato man natin ay kumupas, ikaw aking noon, ngayon at bukas. Kung paboritong kwento natin magwakas,
ay uulitin kong ikwento bukas. Masaya kung sinabi mo yan sa akin, Lola. Mahirap isipin kung ano pinagdaanan niyo, pero nakakataba sa puso na makita kung gaano tayo kalayo ngayon. Kahit hindi naging mabuti ang mga Amerikano, naririto pa rin tayo, hindi ba? Oo, naririto tayo at sigurado akong matutuwa ang lolo mo sa lahat ng narating natin. Matatag tayong mga Pilipino. Sa kabila ng sakit, kawalan at paglaban, patuloy tayong bumangon. Pinangangalagaan natin ang ating pagkakakilanlan, ating kultura at ating dila. Ikaw anak, ikaw ang kinabukasan. Sana dala mo ang aral na natutunan natin. Ang pagmamahal, ang lakas at ang hindi pagsuko sa kahit anong pagsubok. Opo, Lola, lahat po ng ituro niyo ay mananatili sa akin. Salamat anak, alam kong magagawa mo.